matatagpuan sa katimugang dulo ng Pilipinas ang Mindanao. Biniyayaan ng napakaraming likas na yaman at magagandang tanawin. Ang mga tao ay puno ng pag-asa, may matatag na pananampalataya, at makulay na kultura. Pero sa kabila ng mga ito, ang Mindanao ay kalimitang nasasalanta ng mga bagyo, pagbaha, lindol, at tagtuyot. Partikular na ang probinsya ng Maguindanao at Lanao del Sur. Dahil dito, inilunsad ng Action Against Hunger kasama ng suporta ng USAID ang programang Strengthening Local Resilience and Building Capacities in Areas at High Risk of Natural Hazards in BARM Mindanao, Si Health, si Rescue Team, na naglalayong palakasin ng kakayahan ng mga local government unit at ng komunidad na tugunan ng anumang kalamidad na darating. Unang bahagi nito ang pagtulong sa mga LGU na matukoy ang mga risk at hazard sa kanilang lugar. We have the Butilan Marsh and the Liguasan Marsh, kung saan po nakakonect din po yung ating Rio Grande de Mindanao. Yan po yung pinakamalaking river sa Mindanao. So lahat po ng bagsak ng tubig, mapabundok man or dito sa baba, kay Datupiang lahat ng bagsak niya. Kaya po, nangunguna po na hazard po namin si flooding. Karaniwang problema ng ilang mga komunidad ang kawalan ng plano pagdating sa mga kalamidad. Kaya naman tumulong ang Action Against Hunger sa pagbuo ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plans and Contingency Plans para sa mga disaster-prone na barangay. Ang mga disaster-prone municipalities at kanilang mga barangay ay sumasailalim din sa iba't ibang trainings. Isa na rito ang pagbibigay kaalaman sa paggamit ng mga early warning system. Kasama rin sa trainings ang mga sumusunod: Camp Management and Camp Coordination System, Okay po sir, move na sila po sir. Incident Command System and Geographic Information System. Takbo. Para siguruhing epektibo ang bawat barangay sa kanilang pagresponde sa mga sakuna, sumasailalim din sila sa karagdagang trainings. 1, 2, 3, left. Basic life support, basic first aid, Hawakan, papunta sa tapat. swift water search and rescue, Ayan, baba muna, baba. and mountain search and rescue skills. Okay, 1 second. Bilisan mo. Sabay-sabay. Kailangan na. Ito is megaphone na pwede naming magamit sa early warning. Upang mas maging epektibo ang mga pagsasanay na ito, namahagi ang Action Against Hunger ng mga response equipment para sa mas maagap na pagresponde ng mga barangay. Dahil sa pinsalang dulot ng mga natural disasters, inilunsad ng proyekto ang programang Food Security and Resilient Livelihood Activities. Layunin nitong pabutihin ang kalagayan ng agrikultura at aquakultura o pagsasakang pangtubig upang masiguro ang supply na pagkain sa panahon ng kalamidad. Pag may baha, namamatay yung palay. Kawawa sir, kasi lugi talaga sir. Nangungutang lang ito sa bodega. Tapos pag nabaha naman, mangungutang uli. Kaya yung farmer dito nahirapan talaga. Dati po kasi ang mag-umpisa na po yung ulan, so mag-umpisa na po kami mag-prepare ng ano. Pero hindi namin alam na itong month na ito, yun ang month ng pagbaha. Hindi gaya nito na may seminar na po kami. Alam namin na panahon na ito ay yun po yung panahon ng pagtanim ng palay na husto. Nagkakandak kami ng meeting every sitio, monthly.
para ma-aware yung barangay na kung may darating na mga sakuna, ganito, ganyan gawin natin para ma-aware sila. Hindi mapabayaan yung darating na mga hindi kanais-nais. Binigyan din ng Action Against Hunger ang importansya ng pagkakaroon ng climate-resilient field schools. Ang Lanao del Sur, lalo ng Calanugas, ay agricultural area. Mostly ang tanim nila ngayon ay niyog. So dahil niyog, ito ay hindi masyadong pagkukunan ng kabuhayan on a monthly basis. So kailangan nila ng alternative. Di mo farm, wad na ay nibigay kami action against hunger na pagka-gir kami mambuya guna, kawad na pa mga emergency na ad na mga papasada mga di mo farm akawan para ko kawiyagan namin. Sa panahon ng kalamidad, mahalaga ang pagkakabuklod ng pamilya. Kaya naman ang Action Against Hunger ay nagsanay ng mga household decision-making facilitators upang umagapay sa bawat pamilya. Dahil doon sa HHDM or Household Decision Making, nagkakaroon sila ng pag-uusap na, pwede pala to, or okay, pwede yan anak. So dahil doon, yung relation nila is tumitibay kasi nalalaman nila kung ano talaga yung gusto ng bawat isa sa families. Ipinakilala rin ng Action Against Hunger sa komunidad ang Community Savings Group na nagtuturo sa bawat miyembro, partikular na ang mga kababaihan, tungkol sa konsepto ng pag-iipon at pagnenegosyo. Haya Omar. Every Saturday po, nagtitipon-tipon yung mga members para po doon sa schedule ng aming hulog sa Community Savings Group. Meron kaming money box kung saan nakalagay dito yung mga cards ng bawat miyembro. And then, dito rin po nakalagay yung pera, yung sinisave ng bawat miyembro. Michelle Muhammad. Yung pinaka-goal po ng aming Community Savings Group is yung baguhin yung mindset ng every members na kapag may trabaho ka, gagastos ka lang. Kailangan din may ipon ka for your future needs. Sobra kaming natuwa. Salamat talaga sa inyo na binigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon kami ng savings. Kasi sa totoo lang sir, hindi namin naisip yan. 745. Nung dumating kayo, mas masaya pala yung mayroong kang naitagong. Kasi ako marami akong pinaaral ng mga anak. Kailangan ko talagang magkaroon ng savings para sa mga anak ko. Mula sa pag-iipon, nakasuporta rin ang Action Against Hunger sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga kababaihan. Kasama sa livelihood natin, yung commonly na ginagawa ng groups, halimbawa mga handicrafts. Yun yung isa sa mga component na tinutulungan natin paano pa nila mapalago. First Resilience Trade Fair. Para mas mailapit sa merkado at mas mapalawak ang exposure ng kanilang mga produkto, nag-organisa ang Action Against Hunger ng mga trade fairs. Ang pagtatanim ay katulad ng paghahanda sa mga kalamidad. Mabusisi, matrabaho, hindi madali. Pero sa bandang huli, paniguradong magbubunga ito ng masaganang ani na pakikinabangan hindi lang ng nagtanim kundi ng buong komunidad.